Magandang umaga mga bata! Bago tayo dumako sa ating pagtatalakayan, may mga kaugalian tayo na mahalaga sa ating pangkat. Ang mga ito ay nagpapakilala sa atin. Ang kailangan nyo lamang gawin ay suriin ang mga larawan at sabihin kung ano ang mga ito. Una, ano ang nasa larawan mga bata? Magaling, ito ay ang pagmamahal. Pangalawa, ano ang nasa larawan mga bata? Magaling, ito ay bagong taon. Pangatlo, tama, ito ay festival. Pang-apat, mahusay, ito ay ang Pasko. Magaling mga bata! Base sa mga nakita nyong larawan, ano sa palagay nyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Magaling! Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa ating mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. Alam nyo ba na may mga kaugalian at tradisyon tayo sa ating lungsod at bayan? Okay. Ang mga tradisyon ay mga gawaing nakagawian at pinahalagahan. Ang mga tradisyong ito ay makahulugan sa atin. Ang mga ito ay nakakatulong sa atin para tayo'y magbuklod-buklod at magkaisa. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Dumako muna tayo sa ating mga kaugalian. Una, pagiging magalang. Sa ating mga lungsod at bayan, isa sa ating mga kaugalian at tradisyon ang pagpapakita ng paggalang lalo na sa mga matatanda. Kayo mga bata, sa anong paraan nyo na ipapakita ang inyong paggalang sa mga nakakatanda sa inyo? Magaling! Paggamit ng po at opo. Mayroon din tayong mga pantawag sa mga nakakatanda. Ito ay ang ate, kuya, tito at tita. Naiintindihan ba mga bata? Okay, dumako naman tayo sa pangalawa. Ang malugod na pagtanggap. Ang mabuting pagtanggap sa bisita ay isa sa ating mga kaugalian. Kapag may bisita tayo, karaniwang binibigyan sila ng merienda o anumang pagkain. Magpapadala pa tayo ng mga regalo o pabaon bago sila umalis. Diyan natin mararamdaman na tayo ay kanilang malugod na tinanggap. At dapat tayong mga bisita, maaari din tayong magbigay ng pasalubong o anumang bagay sa kanila. Naintindihan ba? Okay, ang pangatlo naman ay ang mabuting pagtutulungan. Sino sa inyo ang mga tumutulong sa ating mga kapwa-tao? Mahusay, mabuting gawain yan mga bata, lalo na sa mga taong nangangailangan. Ang kaugaliang ito ay namana natin sa ating mga ninuno. Isa sa mga kaugaliang ito ay ang pagtutulungan natin. Dagyaw ang tawag ng mga Bisaya dito at bayanihan naman ang tawag dito ng ilang pangkat ng Tagalog. Diba napansin nyo sa nakaraang bagyo, nakita natin kung paano magtulungan ang mga kababayan nating Pilipino? Oo, ganyan nila na ipapakita na may pagmamahal sila sa kanilang kapwa-tao. At ang panghuling kaugalian na ating babanggitin ay ang pagsasalo-salo. Isa sa mga kaugalian natin ang pagkakaroon ng salo-salo sa pagdaraos ng mahalagang araw sa ating buhay. Magbigay nga ng ilang halimbawa mga bata. Mahusay, binyag, kaarawan, pagtatapos sa pag-aaral, kasal at pagbabalik bayan. Magaling! Sa mga araw na yan, tayo nagkakaroon ng handaan kasama ang ating mga kapamilya at kaibigan. Ang mga pagdiriwang ay may kaugnayan sa ating mga paniniwala at rehiyon. Iba't iba ang araw na ito dahil sa iba't iba ang ating paniniwala at rehiyon. Narito ang mga ilang halimbawa sa pagdiriwang. Una,
undas o araw ng mga patay. Ito ay idinaraos tuwing ikalawang araw ng Nobyembre. Sa araw na ito, dumadalaw tayong mga Pilipino sa mga libingan ng ating mga yumao. Ngayon, ano ang ginagawa nating pag dinadalaw natin sila sa kanilang mga puntod? Magbigay nga ng isa, mga bata? Tama, nagsisindi ng kandila. Isa yan sa ating ginagawa pag tayo'y bumibisita sa kanila. At syempre, nag-aalay din tayo ng bulaklak, pagkain at inumin. Pinagdarasal din natin ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagdiriwang, ang bagong taon. Hating gabi ng Disyembre 31 hanggang Enero 1 kung ipagdiwang natin ang bagong taon. Maingay, masaya at sama-sama ang buong pamilya sa okasyong ito. Sinasalubong natin ang pagdating ng bagong taon bago maghating gabi ng Disyembre 31. Tayo nagsasama-samang kumain, masayang nag-iingay at nagbabatian ang lahat kapag humudyat na ang ika-12 o'clock ng umaga. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang pagbubuklod ng pamilya at komunidad para salubungin ang bagong taon. Ngayon, dumako tayo sa mga pagdiriwang sa ilang rehiyon at lalawigan. Pag-aralan at alamin ang mga pagdiriwang sa inyong sariling lungsod o munisipalidad. Dumako tayo sa Rehiyon 1, Ilocos Region. Una, ang Empanada Festival. Sa Batac, Ilocos Norte, ipinagdiriwang tuwing Disyembre 8 hanggang 30 ang Empanada Festival. Ang empanada ay pagkaing Ilocano na kung saan ang iba't ibang sangkap tulad ng ginayat na berdeng papaya, munggo, longganisa at itlog ay ipinalaman sa pambalot na gawa sa harina. Pangalawa, ang Viva Vegan Festival of the Arts. Isa ito sa pinakamalaking pagdiriwang sa vegan. Ilocos Sur tuwing Mayo 1 hanggang 7. Nagkaroon din dito ng paradas ng kalesa, Santa Cruzan, fashion show at mga palaro at paligsahan. Layon ng pagdiriwang na ito na itaguyod ang pagpapahalaga sa makasaysayang bayan ng vegan. Isa rin ang Bangus Festival na ipinagdiriwang tuwing Abril 16 hanggang Mayo 1 sa lungsod ng Dagupan ang Bangus Festival. Sa araw na ito, nagpapasalamat ang mga tao sa mga masaganang ani ng mga pananim at huli ng isda. Nagdaraos sila ng misa ng pasasalamat, parada sa baybaying dagat, mga paligsahan at palabas. Alamin naman natin ang mapagdiriwang sa Cordillera Administrative Region. Una, Sayam Talip Tado. Mga katutubong awit at sayaw ang itinatanghal sa pagdiriwang na ito. Selebrasyon ito ng mga apayaw sa buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki nila rito ang pagkakatatag ng kanilang lalawigan. Pangalawa, ang Langay Festival. Tuwing Abril 7, idinaraos ang pista ng Langay. Nagpapakita ito ng mayamang kultura, pamana at tradisyon ng iba't ibang munisipalidad ng bulubunduking lalawigan ng Cordillera. Tanda ito ng iba't ibang tribong nagbubuklod para sa isang layon na ang tawag ay Langay. Pangatlo, ang Panagbenga or Bagyo Flower Festival. Ang Panagbenga ay dinaraos mula Pebrero 23 hanggang Marso 3 sa lungsod ng Bagyo. May parada ng mangkarosa na pinapalamutian ng mga bulaklak. Dahil sa napabalita ang kagandahan nito, dinarayo ito ng mga turista at mga sikat na artista. Atin namang alamin ang mga pagdiriwang sa Rehiyon 2, Cagayan Valley. Una, ang Barangay Boat Festival. Tuwing Mayo 11 sa Apari, Cagayan, ipinagdiriwang ang kapistahang ito bilang parangal kay San Pedro Telmo, ang patron ng kanilang lalawigan. Pangalawa,
ang Balatong Festival. Dahil sa malaking tulong ng munggo o balatong sa kabuhayan ng mga taga San Mateo, Isabela, tinagurian nila itong Black Gold bilang pagpupugay sa naturang pananim. Taon-taon nilang ipinagdiriwang ang Balatong Festival. Itinatampok sa kapistahang ito ang mga makukulay na karosa, patimpalak ng kagandahan at iba't ibang palaro. Pangatlo, ang Kalanguya Festival. Ang Kalanguya Festival ng Santa Fe Nueva Vizcaya ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng parada sa mga kalsada kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng mga katutubong damit. Nilalayon ng pagdiriwang na ito ang panatilihin at pangalagaan ang kultura ng mga Kalanguya at mga pamana ng lugar na ito. Dumako naman tayo sa Rehiyon 4B, San Mimaropa. Una, ang Moriones Festival. Tuwing mahal na araw, ipinagdiriwang ang Moriones Festival ng Marinduque. Isang linggo ang pagdiriwang na ito. Itinatampok sa araw na ito ang pagpaparada na kalalakihang nagpipinitensya. Tuwing Biyernes Santo naman ay itinatanghal o isinasabuhay ang kwento ni Longinus, isang senturyon na bulag ang isang mata na sinasabing pinagaling ni Hesukristo. Pangalawa, ang Bila-Bila Festival. Ipinagdiriwang ito sa kapistahan ng Boac, Marinduque. Itinatanghal dito ang iba't ibang uri ng paru-paro at bulaklak. Ang mga kalahok sa Bila-Bila Festival ay nagsusuot ng damit na may maraming kulay na sumasabisag sa bulaklak o pakpak ng paru-paro. Itinaguyod nito ang industriya ng butterfly farms. Dumako naman tayo sa Rehiyon 5 sa Bicol. Una, ang Magayon Festival. Ang Magayon Festival ay idinaraos sa Albay tuwing Mayo 1. Ang layon ng kapistahan ay maitampok ang matanyag na kultura at sining ng lalawigan. May mga kultura na exhibit, parada, palabas at mga palaro sa kapistahang ito. Pangalawa, ang Botanding Festival. Ito ay pinagdiriwang tuwing Abril 28 hanggang 30 sa Donsol, Sorsogon, ang panahon ng butanding or whale shark season. Ito ay bilang pasasalamat sa mga biyaya na ibinigay sa mga taga-Donsol. Nagkakaroon ng parada sa mga kalsada, pagsisid at snorkeling sa dagat kung saan matatagpuan ang mga butanding. Naman tayo sa Rehiyon 6 sa Kanlurang, Visayas. Una ay ang Maskara Festival. Dinaraos ito tuwing buwan ng Oktubre sa lungsod ng Bacolod. Nagagandahan ang mga nakangiting maskara habang sumasayaw at pumapadyak ang mga Negress sa ritmo ng zambang Latino. Ang layon ng selebrasyon ay magpalaganap ng kasiyahan at kaligayahan sa mga tao. Pangalawa, ang Pasasalamat Festival sa lungsod ng Carlota. Sa buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ang tradisyong pasasalamat sa mga Panginoon para sa masaganang ani ng mga ninunong buglas. Pangatlo, ang Pinta Flores Festival sa lungsod ng San Carlos. Ipinagdiriwang ito tuwing Nobyembre upang ipakita ang tradisyon sa pagsalubong sa mga bisita sa pamamagitan ng pagsayaw. Pinipinturahan o inilalagyan ng tatlong mga bulaklak ang mga katawan at kasuotan ng mga mananayaw. Ang pang-apat ay ang Sinulog sa bayan ng Ilog, Cabancalan. Tuwing Enero ang pagdiriwang na ito. Isinasadula ang labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga piratang Muro sa bayan ng Ilog. Isang paggunita ito sa matapang na paglaban ni Dato Manyabog laban sa pananakop ng pwersa ni Gobernador Saravia. Dumako naman tayo sa Rehiyon 7 sa gitnang Visayas. Una ay ang Buglasan Festival. Pista ito sa buong lalawigan ng Negros Oriental sa ikalawang linggo ng Oktubre. Inilalarawan sa selebrasyong ito ang pagsasama-sama at kultura ng mga Negrens batay sa katangiang mapagbigay at masiyahin.
Pangalawa, ang Ayakitan Festival. Nagsasayawan sa daan sa Basay at mga palaro na isinasadula ang lumang ngalan ng bayan ng San Jose o Ayukitan sa buwan ng Mayo. Pinagmulan ng ngalan na ito ang kanilang wikaing Inukitan na inilarawan ang kinagat na bahagi ng ibon sa mga prutas. Selebrasyon ito ng patron na si San Jose. Dumako naman tayo sa Rehiyon 12 sa South Sargent. Una, ang Kalibungan Festival. Tuwing Agosto 17 hanggang 18 sa Katipuan, Cotabato naman, nagkakaroon ng pagtitipon ang mga pangkat etniko ng Mindanao tulad ng Bagobos at Manobo. Itinatampok dito ang laban ng mga kabayo at kasalan ng mga Manobo. Ano sa pagkakaalam nyo ang salitang Bagobo or Bagobos? Wala po bang nakakaalam? Okay, ang Bagobo ay isa sa pinakamalaking grupo sa mga katutubo sa Timog Mindanao. Binubuo sila ng 3 grupo. Ito ay ang Tagabawa, Klata at ang Ubo. Bagamat sila ay kabilang sa isang socio-linguistic na grupo. Ang Bagobo, sila ay nagkakaiba din sa ilang mga paraan, tulad ng mga diyalekto, mga hakbang sa sayaw, mga kasuotan at ang kanilang mga kagustuhan sa kulay. Pangalawa, ang Tibuli or Tribal Festival. Sa Timog Cotabato naman, ang Tibuli Tribal Festival ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga pangunahing katutubo sa lalawigan kasama ang mga kinatawan mula sa Davao bilang pagpapakita ng pagkakaisa. Ginagawa ito sa ikatlong linggo ng Setyembre taon-taon. Ang pangatlo, Sandurot Festival. Ang selebrasyong ito ay naganap sa lungsod ng Dumaguete sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Pinagmulan nito ang salitang Visayan na magalang na kaugalian sa pagpapakita ng magandang pagtanggap sa panauhin. At ang panghuli ay ang Pasayaw Festival. Sa lungsod ng Canlaon naman ito pinagdiriwang sa ika-9 ng Marso. Tulad ng ibang kapistahan, parangal ito sa patron nila na si Saint Joseph the Worker. Gumagamit ang mga mananayaw dito ng mga gulay at ani bilang pasasalamat sa magandang ani nila na kanilang nakamtan. Ito ang mga ilang halimbawa sa ating kaugalian, paniniwala at tradisyon. Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, may mga katanungan po ba kayo tungkol sa ating tinalakay? Mahusay mga bata, diyan nagtatapos ang ating pagtatalakayan. Paalam! Hanggang sa muli!